Hello po, kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. Marami na pong nagme-message sa akin at nagko-comment na ang tagal daw po bago ang kasunod po ng video ko. Kaya po ngayon, mag-update na lang po muna ako sa inyo ng aking mga orchids na nandito sa aming bakuran. Pero bago po tayo magsimula, sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki-like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ang topic po natin ngayon ay update lang po sa mga keikis ng orchids na kinapit ko sa PVC pipe. Naipakita ko na po ito sa inyo last year, month of June. Ang title po ng video na yon, kung gusto niyo pong balikan, ang title po ng video na yon ay Gustong Mag-alaga ng Orchids Pero Walang Space, Part 2. Part 2 po yun, kasi yung Part 1 po, yun yung ikinapit ko po sa alambre na dalawang orchids. Yun yung Part 1. At yung Part 2 po, yun yung kinapit ko ng mga keikis sa PVC pipe. Maganda po yung update ko sa inyo ngayon. Bago po tayo magsimula doon sa talagang topic natin, humihingi po muna ako sa inyo ng pasensya dahil natagalan bago po ulit ako mag-update sa inyo ng mga video ng aking mga orchids dahil alam niyo naman na busy palagi kami. Kaya po, madalang po ako mag-update at madalang po ako mag-video. Pero sinusubukan ko po na makapagbigay ng update at video sa inyo ng aking mga orchids. Natutuwa lang po ako ngayon na ma-share ko po sa inyo yung update na aking mga keikis ng orchids na kinapit ko sa PVC pipe dahil yung mga mother plant po nito talagang nakakalungkot. Hindi ko nga po naasikaso ngayang mga nakakaraan na yan. Yung iba na fungus talaga, yung mga dendrobium orchids, pero yung mga vanda, mga strap leaf, mga Phalaenopsis, hindi naman po, tsaka yung Oncidium, hindi naman po na nagkaroon ng fungus. Yun lang pong mga dendrobium orchids. Kaya natutuwa po ako na maganda yung resulta ng ginawa ko doon sa pagkapit ko ng mga keikis ng aking mga dendrobium orchids. Pakikita ko na po sa inyo. Yan, ito po sa aking likuran yung mga keikis na aking dendrobium orchids na kinapit ko sa PVC pipe. Makikita ninyo yung mga luma ng PVC pipe dyan. Yan yung mga una kong kinapit. Yan yung mga PVC pipe na tinanggal doon sa downspout ng bahay namin nung nagpagawa ako ng dirty kitchen. Kaya, yan, magkaiba ng kulay. Pero nakakatuwa kung mapapansin nyo to. Ayan, kulay yellow na yan. Nagbulaklak na po yung mga keikis na kinapit ko dito kahit na yung maliliit. Nung umuwi ako ng Hagunoy, kwento ko lang po ito sa inyo. Nung minsang umuwi ako sa Hagunoy, parang nainggit pa ako sa mga keikis ng orchids na inuwi ko doon sa father ko. Kasi, mga nagbulaklak na, sabi ko, buti pa yung mga keikis na inuwi ko doon sa Hagunoy, walang fertilizer, singaw lang ng alat yung na kukuha nila sa paligid nila dahil lagi pong lubog doon at tabing ilog yung pinagtataniman ng aking mga orchids doon. Yung father ko po yung nag-aalaga. Talaga pong mas nauna pa yon na magbulaklak kaysa dito sa mga una ko na kinapit. Dahil ito nga, June 2025, nung nagkapit ako dito sa PVC pipe na nakita ko nakakalat lang dito sa paligid. Naisipan ko na gawin yan para ibigay ko na idea, para ma-share ko na idea sa mga gustong mag-alaga ng orchids na walang space. Di po ba tingnan nyo? Mga isasabit nyo lang yan kung saan nyo gusto.
Yung pinagsasabitan po nito, dati tong kulungan ng ibon ng Sir Bernie na tinanggal po dito sa pinaglalagyan ko ng garden set. Kaya yan, kita nyo, yan na yung pinagsabitan ko. Nahiyang naman sila dito, dati nandun yun sa gilid ng aming bahay sa likod. Parang nakita ko hindi maganda yung resulta doon. Inilipat ko dito kasama nung mga orchids. Ayan, maganda naman po yung resulta. Ipakikita ko sa inyo, hindi lang po isa yung nagbulaklak sa kinapit ko na to. Meron din po na nagbulaklak na hindi nagtuloy o hindi bumuka yung buds kasi nga po tinuka ng ibon. At talagang nakakalungkot ngayon dito sa amin. Napakarami pong ibon. Halos lahat po ng orchids ko na dapat ngayon napakaraming bulaklak dito. Hindi po nagtutuloy dahil buds pa lang sila na sumusulpot, tinutukan na po ng ibon. Kaya nalulungkot ako. Meron din naman po ng mga tumuloy na bulaklak pero meron din talaga na hindi tumuloy. Kaya eto, ipakikita ko sa inyo ng malapitan yung mga keikis na aking dendrobium orchids dito sa likuran. Ito po yung mga unang-unang keikis na aking dendrobium orchids na kinapit ko sa PVC pipe. Makikita nyo naman yung alambre na talagang kinalawang na. Kailangan ng palitan yan. Gusto ko nga maghanap ng alambre na hindi ka agad-agad kinakalawang. Hindi pa lang talaga maasikaso. Ito po yung mga dendrobium orchids na keikis na nakita nyo naman, no? Akala nyo lang mga hindi healthy yan, pero healthy po yan. Tingnan nyo naman to. Ang unang inilagay ko lang dyan, ito tingnan nyo. Yan, tingnan nyo naman, makikita nyo yung ugat. At yung dito, ayan no, yung ibang ugat niyan, ang haba yan. Kumapit na dito sa pinagsabitan ko. Ayan no, ang gaganda ng ugat. Yan. Tapos, sabi ko nga kanina, naiingit ako dun sa father ko dahil yung mga dinala ko dun na dendrobium orchids na keikis, nagbulaklak na. Pero ngayon, tingnan naman nyo to. Ang ganda ng ugat. Kahit hindi ito ganong naaasikaso dahil nga po busy kami. Tingnan nyo. Yan o, ang ganda. Kulay yellow. Tapos yung pinaka-lips niya, yan, parang may pagka-brown. Ayan. Sabi nga ng father ko, napakaikli naman daw mamulaklak nung mga dinala ko doon na dendrobium orchid. Sabi ko sa kanya, kasi maliliit pa yung cane niya, hindi pa siya mamulaklak ng napakahaba, hindi pa siya magbibigay ng spike na napakahaba. Kaya sabi ko, antayin na lang niya na humaba yung mga spike na kagaya ng mga orchids doon nung 16 years old pa ako. Ang haba ng mga spike kasi ang tagal-tagal na talaga nung orchids na yon. Noon, nag-start ako ng 16 years old. Ngayon, 50 years old na po ako. Buhay pa yung orchids na yon. Ipakikita ko sa inyo yung isang picture na umuwi ako nung last week doon sa Hagunoy. May picture ako. Ayan. Tingnan nyo, patuloy pa rin na nagbibigay ng kikis o shoot. Yan. Tapos, meron din naman na namatay. Yan, lumambot na yung cane. Yan. Pero meron din naman na yan. Ito yung mga nakasurvive talaga na talagang akala ko wala ng pag-asa. Tingnan nyo naman, no? Payat na talaga. Tapos, ito yung mga una. Ito lang mga bago to Mga bago to. Pero ito, yan, ito yung mga una na kinapit ko dito sa PVC pipe. Ito yung isa pa, yung unang-una. Ayan o, kung makikita nyo. Tingnan nyo, yung ugat. Ayan o, ang ganda. Yan, tapos, ito pa yung isa na nagkaroon ng bulaklak. Akala ko wala na akong variety talaga na ganito. Yung kulay pink. Yan, 3 rin yung binigay niya na bulaklak. Pero, bago yan,
nagkaroon pa yan ng spike na tinukalang ng ibon. Hindi tumuloy. Tapos eto pa yung isa, hindi ko alam kung anong kulay ito. Kasi hindi na talaga bumuka kasi maliit pa lang talaga na buds. Kinain na talaga ng ibon. Kaya yan o, tignan nyo, ang ganda. Minsan napapaisip po ako, ngayon kasi yung lahat ng ikinapit ko sa driftwood, kapag nag-uulan, iba. Pero magbibigay po ulit ako sa inyo ng iba pang video kung bakit ganon, pero hindi ako sigurado na kaya nagkakaroon ng fungus dahil doon. Pero dito po muna yung ating topic sa mga kinapit ko sa PVC pipe. Ayan no, tingnan nyo. Hindi ko na matanggal yung kanilang mga ugat. Pumasok na dito. Kasi nga ito, talagang kinakalawang na kasi nga matagal na to na dating mga kulungan ng Sir Bernie. Pinagawa ko dyan na ganyan. Yun naman yung mga oncidium, yung mga dancing ladies. Tapos eto, mga bago ko tong kapit, nasa mga nakuha ko na king, sa mga na-fungus. Ayan no, tingnan nyo. Kaya gusto ko i-share sa inyo sa mga gustong mag-alaga talaga ng orchids na wala namang space pero gustong-gusto talaga na mag-alaga ng orchids. Yan po, pwedeng-pwede po. At talagang nakakasigurado po ako sa inyo na magbubulaklak sila sa ganitong setup. Ayan o, maliliit pa lang sila, hindi ko po ito ganong naaasikaso. Wala po talagang fertilizer na natatanggap ito dahil simula nga po nung kalagitnaan ng taon, naging busy po talaga kami, nag-uulan, hindi talaga na-sprayan ng fungicide at saka hindi po ako gano'n nag-i-spray ng fertilizer talaga. Tanging tubig ulan lang po yung mga nadidilig sa kanila yung nakaraan. Ito nga po, yan o, tingnan nyo, mga bagong kapit ko lang yan dito, tingnan nyo. Hindi ko alam minsan nasusunog yan o. Kaya ito naman, king na talaga na kinuha ko sa pinakapuno. Kagaya din ito. Ito, ibang kulay ito. Parang may violet yung bulaklak niya kasi makikita nyo yung dahon. Yan o. May kulay violet. Pero talagang dito ako natutuwa. Dahil sa kulay pink na to, akala ko talaga wala na akong variety na ganito. Pero ayan. Kaya natutuwa ako na mukhang ito muna yung ipagpapatuloy ko na alagaan yung mga nakakapit sa PVC pipe at mukhang dito gaganda yung mga orchids na inaalagaan ko. Kasi nga po, i-share ko sa inyo sa mga susunod na video yung mga kinapit ko po sa driftwood. Ayan, kaya maganda po yung resulta nung pagkakakapit ko sa PVC pipe na kahit wala silang media, nabubuhay po yan. Wala kahit na coco cubes, wala na kahit na mga bunot ng niyog na malalaki. Mabubuhay po yan. Basta po dilig. Umaga, hapon, dilig. Ito nga po, kadalasan umaga ko lang ito nadidiligan. Pero tingnan nyo, talagang nakaka-survive po. Kahit yung orchids ko sa Hagunoy, talagang tuwing umaga lang yan. Pero sa iba pong nag-aalaga nito, ulitin ko po ito, kung kayo po ay mag-aalaga ng keikis, ng mga dendrobium orchids na ganito, huwag po kayong maiinip. Ang mga nag-aalaga po ng orchids ay kailangan po magkaroon ng mahabang pasensya. Kasi po ang mga orchids ay talaga pong mga slow grower kagaya nitong mga dendrobium orchids. Hindi po kagaya to ng mga ornamental plants, yung mga ibang halaman na talagang linggo lang talagang lumalago, lumalaki, nagbubulaklak. Ito po talagang kailangan natin na mahabang pasensya yung
pag-aalaga sa mga orchids. Pero kapag naman po sulit talaga kapag iyan ay napabulaklak natin na kagaya po ng pinakita ko sa inyo kanina. Iba po talaga yung feeling kapag napabulaklak mo yung isang orchids na napakaliit at yung king lang na kinapit mo dito sa PVC pipe, tapos nakikita mo siya araw-araw kung paano siya lumaki, kung paano gumanda yung mga ugat. Talagang sulit na sulit po kapag napabulaklak mo. Mawawala po lahat yung pagod nyo, yung stress, at lahat mawawala yung matagal na paghihintay nyo sa kanila. Kaya po eto, sa mga gustong mag-alaga talaga na wala talagang space, pwede po ito na pwede nyong isabit na kahit saan basta nasisikatan sila ng araw. Mas maganda po kung morning sunlight ang natatanggap ng mga orchids ninyo. Bago po ako mag-end, may napansin po ako dito sa bulaklak na to ng aking Dendrobium orchids. Talagang napakabango po. Ngayon ko lang po na laman na mabango yung amoy ng orchids na to. Nung nabili ko yan, hindi ko naamoy na mabango pala siya, mahahaba yung spike niya. Ngayon ko lang talaga napansin at naamoy. Kaya hanggang nakabuka yung bulaklak na yan, talagang araw-araw, umaga, hapon sa tuwing pupunta ako dito, talagang inaamoy ko yung bulaklak na yan. At mag-e-end na po ako. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood at walang sawa niyong pagsuporta sa aking mga video. Sa mga subscribers, sa mga silent viewers, sa mga napadaan lang po pero pinanunood po ng buo ang aking mga video at hindi po nag-i-skip ng ads, sa mga friend ko sa YouTube. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta. Keep safe everyone. God bless.